Hello, everyone, and welcome back to Relax. Si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. This is JM, and welcome to our third episode of our daily podcast show na Relax. Si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. Akalain ninyo, nakakatatlong episodes na tayo sa ating podcast, and yet nagpapasalamat na ako sa mga sumusuporta sa ating podcast show. Simula pa kahapon simula pa nung linggo hanggang ngayong araw na to. So, welcome back again sa ating programa, and don't forget to follow all of our social media accounts na ilalagay namin sa main description box o ilalagay namin sa description box para ma-follow ninyo yung mga updates regards to our program and our podcast show. So ngayong araw na ito ay pakinggan natin yung mga pagbasa para sa Martes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Again, we are now on the Tuesday of the first week in ordinary time. So, ang mga readings natin today ay maganda, pero it serves as a warning for all of us, mga Katoliko. So, ngayon, simulan na nating basahin ang mga pagbasa ngayong araw na ito through the Anawim Way Liturgical Meditations January 12 to March 4 episode or book, I should say. Our first reading for today is taken from the letter of St. Paul to the Hebrews, chapter 2, verses 5 to 12. Again, our first reading is taken from the letter of St. Paul to the Hebrews, chapter 2, verses 5 to 12. A proclamation from the letter of St. Paul to the Hebrews. It was not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. Instead, someone has testified somewhere. What is man that you are mindful of him, or the Son of Man that you care for him? You made him for a little while lower than the angels. You crowned him with glory and honor, subjecting all things under his feet. In subjecting all things to him, he left nothing not subject to him. Yet at present, we do not see all things subject to him. What we do see, Jesus crowned with glory and honor, because he suffered death. He who for a little while was made lower than the angels, that by the grace of God he might taste death for everyone. For it was fitting that he, for whom and through whom all things exist, in bringing many children to glory, should make the leader to their salvation perfect through suffering. He who consecrates and those who are being consecrated all have one origin. Therefore, he is not ashamed to call them brothers, saying, I will proclaim your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will praise you. The word of the Lord. Thanks be to God. Our response to our responsorial psalm today is, you have given your Son rule over the works of your hands. Please repeat, you have given your Son rule over the works of your hands. O Lord, our Lord, how glorious is your name over all the earth. What is man that you should be mindful of him, or the Son of Man that you should care for him? Response, you have given your Son rule over the works of your hands. You have made him little less than the angels, and crowned him with glory and
honor. You have given him rule over the works of your hands, putting all things under his feet. Response: you have given your son rule over the works of your hands. All sheep and oxen, yes, and the beasts of the field, the birds of the air, the fishes of the sea, and whatever swims the paths of the seas. Response: you have given your son rule over the works of your hands. Alleluia, alleluia. Receive the word of God not as the word of men, but as truly is the word of God. Alleluia, alleluia. Now let's proceed to our gospel for today, but we will be reading it in Filipino. Ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay hango sa aklat or sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 1, talata 21 hanggang 28. Muli, ang ating ebanghelyo ngayon ay hango sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 1, talata 21 hanggang 28. At again, babala, ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagiging mabuti natin. Kaya, basahin na natin ang ebanghelyo ngayong araw na ito ng Martes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sabagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba o papuksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay na masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga relaxers, mga kapatid, brothers and sisters, atin nang narinig ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mukhang nakakatakot ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito, pero tingnan muna natin ang refleksyon bago tayo dumako sa reflections and meditations sa ating librong binabasa natin na The Anawing May at yung Paghahawan 2025. Basahin na muna natin ang pagninilay ni Reynald Perez tungkol sa Martes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay patuloy na nagninilay sa karaniwang panahon. Isang mahabang alaala sa ministeryong pampubliko ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating ebanghelyo ay isang pagpapamalas ng Panginoon ng kanyang otoridad at kapangyarihan. Sa pagpasok niya sa sinagoga sa araw ng pamamahinga, nangaral siya sa harap ng madlang natitipon. At sila'y namangha sapagkat nakikita nila ang kanyang karunungan ng isang otoridad higit sa pamumuno ng mga eskriba at pariseyo. At pumasok rin sa eksenang ito ang isang lalaking inaalihan ng masasamang espiritu. Subalit, nakilala nito si Jesus bilang Mesiyas at anak ng Diyos. Kaya't sumigaw ito
ng may panunumbat kung ano ang gagawin ni Jesus sa kanya. Kaya pinatahimik siya ni Jesus at saka pinalayas mula sa katawan ng lalaki. At namangha ang mga tao at sila'y nagpatotoo na napakadakila ang kanilang nasaksihan sa ginawa ni Jesus. Kaya si Kristo ay ang dakilang propetang isinugo ng Diyos sapagkat siya ang Mesiyas na anak ng Diyos Ama. Ang otoridad at kapangyarihan niya ay nagpapakita ng kanyang katarungan, katwiran, at kabuting loob. Kaya siya ay pinapahayag sa ating unang pagpapahayag na ayon sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Hebreo na may kapasidad na makiisa sa mga kahinaan natin upang tayo kanyang palakasin pa sa ating pananampalataya, which is true enough. Si Jesus ang siyang dahilan ng panahon kung bakit tayo'y nandito at tayo'y niligtas sa ating mga kasalanan. Kung paano ang mga kahinaan natin ay kaya niyang palakasin dahil sa ating pananampalataya. At ang kanyang misteryong Pascual ay nagpapaliwatig ng pagmamahal ng Diyos sa atin, ng Diyos Ama sa atin, upang tayo ay mailigtas, magkaroon ng bagong buhay, at marapat na tayo'y tawaging mga anak niya. Kaya sa ating buhay, pananampalataya, kilalanin natin si Jesus sa ating mga buhay, sa mga kontemporaryong propetang nagpapahayag at nagbibigay saksi sa mensahe ng kataas-taasang Diyos. Meron pa ritong isang napakagandang pagninilay at ito ay tungkol or ayon kay Mel Mendoza. Sabi niya, sa unang pagpapahayag, inihayag ang pagiging ganap ng pagka-Diyos ni Jesus at ang kanyang pakikibahagi sa ating pagiging tao. Binibigyan din dito na si Jesus, bagamat Diyos, ay nagpakababa at naging tulad natin upang tayo'y ilapit sa Diyos. Ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ay nagdulot ng kaligtasan para sa lahat ng nananalig sa Kanya. Sa ganitong paraan, ipinapakita ni Jesus ang tunay na larawan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya, minamahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus, at ang kanyang muling pagkabuhay. Sa Ebanghelyo naman, makikita natin na kapangyarihan ni Jesus sa kanyang pagtuturo at pagpapalayas ng masasamang espiritu. Ang kanyang salita ay puno ng otoridad at ipinakita niya na hindi siya tulad ng mga eskriba na nagtuturo lamang mula sa tradisyon ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang gawa, pinatunayan niya na ang kanyang salita ay nagmumula sa Diyos. Ang kaugnayan ng unang pagpapahayag at ebanghelyo ay malinaw. Na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao upang ipamalas ang kanyang otoridad sa kalikasan at espiritual na mundo. Ang kanyang pagparito ay upang palayain tayo sa pagkalipin ng kasalanan at ng masama, tulad ng kanyang ginawa sa lalaki na inalihan ng masasamang espiritu sa sinagoga. Mga kapatid, brothers and sisters, mga relaxers, ang mensahe ng ebanghelyo ngayon ay napakalinaw. Pansinin po natin maigi itong mensahe na ibinabahagi sa atin ng ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang salita ni Jesus ay may kapangyarihan. Nakita natin
kung paanong nagturo si Jesus ng may otoridad sa sinagoga. Ang kanyang otoridad ay hindi nagmula sa posisyon o tradisyon, kundi mula sa kanyang pagkadiyos. Kaya't nang inutusan niya ang masasamang espiritu, ito'y sumunod agad. Pinakita nito na si Jesus ay may kamangyarihan hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga espiritual na nilalang. Ngunit ano ang itinuturo sa atin nito sa atin ngayon? Ayon kay Mel Mendoza, may dalawang tayong matututunan dito. Una, si Jesus ay may kakayahang palayain tayo mula sa anumang nagpapahirap sa atin. Ito man ay kasalanan, takot, o masamang impluwensya sa ating buhay. Nagnilay ba tayo nung taong 2024 sa ating ugali, sa ating uri ng pamumuhay, sa ating mga ginawang pagkukulang o yung mga ginawa natin sa ating mga kaibigan na sumama tayo o sabihin na nating tayo ay hindi nakinig sa salita ng Diyos? Tayo ba ay naging mabuti sa ating kapwa? O sadyang hindi natin mahal ang ating kapwa? Isipin ninyo ito mga kapatid, mga relaxers. Kung tayo'y lumapit sa Kanya ng may pananampalataya, kaya niya tayong bigyan ng kagalingan at kapayapaan. Kaya mga kapatid, mga relaxers, isipin natin ang ating mga gawi, isipin natin ang ating mga pag-uugali, isipin natin ang mga salitang binibitawan natin. Baka mamaya, baka mawalan na sa atin ang ating mga mahal sa buhay. O sabihin na natin, baka iwanan na tayo ng mga taong dating minamahal tayo, pero ngayon, hindi na. Yan yung una. Yung si Jesus ay may kakayahang palayain tayo sa anumang nagpapahirap sa atin. At pangalawa, tulad ng ipinapakita sa unang pagpapahayag, si Jesus ay nagpakumbaba upang makiisa sa atin. Sa kanyang pagkatawang tao, naranasan niya ang ating mga paghihirap, ang pakikipaglaban sa tukso at sakit. Ito ay isa lamang sa dahilan tayo kung bakit kailangan na sumampalataya at magtiwala tayo sa kanya, sapagkat naintindihan niya ang ating pinagdaraanan. Kaya mga kapatid, mga relaxers, ngayong araw na ito, inanyayahan tayo ng Panginoon na sumampalataya sa Kanya, manalig sa Kanya, at huwag tayong bibitaw sa Kanya. Sa araw na ito, tayo inanyayahang kilalanin ang otoridad ni Jesus sa ating buhay. Kung mayroon mang bahagi ng ating sarili na nangangailangan ng kalayaan, emosyonal man, physical man, o spiritual, ito yung madalas natin sinasabi, hold on to Jesus, hold on to God, and never lose hope, never lose faith, never lose strength. Ialay natin ito sa Kanya. Kung tayo nanghihina, ialay natin sa Kanya. Panginoon, inaalay ko yung kahinaan ko ngayon, kayo na po ang bahala sa akin. Or kapag meron kayong hidwaan ng kaibigan ninyo na hindi mo pa pinapatawad ng matagal na, sabihin mo sa Panginoon, Lord, turuan mo ako kung paano magpatawad sa kaibigan ko na nakaroon kami ng hidwaan na matagal na hindi ko na pinupuntahan. Turuan mo ako na maging mapagkumbaba sa Kanya at pagiging malalahanin at maging mabuti sa Kanya. Kayo na po ang bahala sa akin. Turuan niyo po ako ng tamang paraan. See? Kung ganyan lahat ng mga tao, dili sanay nagkaroon na ng kapayapaan matagal na. Pero maraming mga tao ngayon ang parang
galit sa mundo, galit sa kapwa. Kaya kung tutusin, dapat hinahayaan natin sa Diyos ang ating mga kahinaan, ang ating pagkukulang, emotional man, physical man, o spiritual man. Hayaan natin ng kanyang salita ang magpalaya sa atin at magbigay ng bagong buhay. Ngayon, dako na tayo sa pagninilay dito sa paghahawan muna. Maraming mga tao ang nagpapakitang malakas, matalino, at tila sila ang batas sa lugar nila. Ngunit, sino ba talaga ang makapangyarihan? Yan ang unang katanungan nitong pagninilay sa araw na ito. Napakaganda na tanong na, sino nga ba ang makapangyarihan? Noong nagturo si Jesus sa sinagoga sa Capernaum, namangha ang mga tao sapagkat nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng mga guro ng batas. Kaya ang tanong natin sa ating sarili o sa ngayong araw na ito, naranasan mo na bang maturuan ng isang guro na may kapangyarihan tulad ni Jesus? Takot ang masamang espiritu kay Jesus dahil sa kanyang kabanalan at kapangyarihan. Ang kapangyarihan ni Jesus ay hindi galing sa tao, kundi sa Diyos Ama na kanyang kaisa kasama ng Espiritu Santo. Kaya nga may Holy Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sa pagtupad ng ating mga tungkulin, palagi nating alalahanin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan sa lupa at sa langit. Napakaganda. Na kailangan pagtuunan natin ng pansin na ang kapangyarihan ni Jesus ay hindi galing sa tao, kundi sa Diyos Ama, kasama ng at kaisa ng Espiritu Santo. And before we end our meditation, tingnan natin ang pagninilay ngayong araw na ito sa the Anawim way. In this first week in ordinary time, following the feast of the baptism of the Lord, we follow Jesus as he begins his public ministry. He has been prepared by a kind of Lenten journey of 40 days in the wilderness where he was tempted by Satan. Yesterday, we pondered the account of Jesus calling the first of his disciples. In today's gospel, we find him in the synagogue in Capernaum. The people there are astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Jesus even commands an unclean spirit and it obeys him, but not before revealing his identity as the Holy One of God. Now lookers are understandably amazed. What is this? We can imagine the sort of questions that race through their minds. Who is this man? Where is he from? Where did he get all this wisdom and power? We have never heard anyone teach like this. We too are amazed. Sometimes nga, minsan, na-overwhelm din tayo sa mga bagay na hindi natin maunawaan, may either mabuti o binibigyan tayo ng leksyon. Yan yun eh. Fortunately, as we ponder the word, we have the advantage of faith built on 2 millennia of the church teaching. We recognize that Jesus speaks and acts with such authority because of who he is. He is divine love. He is the fulfillment of the Father's plan for our salvation. Desiring the good of all, he has come to set us free. Even those of us who have followed Jesus for many years are startled and overwhelmed by each fresh revelation
of His personal love for us. Each day can bring a new conversion experience as we ponder the mystery of His redeeming love. Kaya nga, sabi nga, sa bawat pagising natin, ibig sabihin, may mission pa tayo sa buhay. May bagong pag-asa na dapat kaharapin tayo kasi marami sa ating mga Katoliko ang nawawalan na ng pag-asa. Kaya minsan, nanghihina na lang sila at minsan, sorry for the terms, knock on wood, namamatay minsan ang mga tao dahil hindi sila nananalig sa Diyos. O minsan, may naramdaman silang sakit, hindi nila inaalay sa Diyos ang kanilang sakit. Still, it is easy for us to lose our way. Original sin though erased through the sacrament of baptism, still distorts our thinking about our relationship to God. We can sometimes fall back into the legalistic mentality of the scribes, forgetting that salvation is a free gift of God's grace. Even worse, unclean spirits keep trying to convince us that Jesus has come to punish or destroy us. That is how they think, as we learn from the possessed man in today's gospel. But as we say, no, we reject all wrong ideas about God, whether they come from human experts or from unclean spirits. We believe that Jesus has come to heal us and set us free. It delights us to hear Him teach, just as the people in the synagogue in Capernaum were delighted, who, especially the poor among them, had ever before been considered worthy of such good news. Yet Jesus appears to be merely a man, like any other man in his humble garb and appearance, to say nothing of the poor fishermen who have become his disciples. But his words come right from the heart of God. He is not ashamed to call them and each of us his brothers and sisters. Jesus was made for a little while lower than the angels, that by the grace of God he might taste death for everyone. He has not come to condemn, but to be condemned. That is, to take upon himself the punishment required by the law of sin and death. Kaya nga nagpakamatay si Jesus sa krus upang iligtas tayo sa mga kasalanan. He has died to set us free. He died to set me free from all my sins, attachments, and disordered appetites. In baptism, Jesus has consecrated us and made us His own. Of course, we face an enemy. At ito ay si Satanas, or in English, Satan, along with his army of demons who oppose the work of grace. Kaya minsan, kapag natutukso tayo, o sabihin natin, pag may pagsubok tayo, tutuksin tayo ng dyablo. Sabihin sa atin, huwag ka nang sumunod yan. Mapapahamak ka lang. Huwag kang sumunod kay Jesus. Sumunod ka sa akin dahil maliligtas ka sa akin. Pero hindi. Mali. Maling-mali yun. Dapat sumunod tayo kay Jesus dahil siya ang kaligtasan natin. The man in the synagogue
was under the dominion of a demon, an unclean spirit. While such demonic possession is rare, evil spirits have many ways of gaining entrance and influencing our lives. Making any use of occult practices like tarot cards, Ouija boards, seances, and even fortune tellers, even if only for entertainment, can provide an entryway for evil spirits. Pero minsan, hindi natin maiiwasan yan. Kaya yung iba, kapag nasapian na ng masamang espiritu, hindi na mapipigilan. Ang tanging makakapigil lang ay ang mahilig sa exorcism na kayang palabasin ang masamang espiritu. Kaya inaanyayan tayo din ng Panginoon na iwasan ang mga ganito na tarot cards, Ouija boards, seances, at even fortune tellers. Childhood wounds can be another way for demons to gain a foothold. May pakukulang ba sa panahon ng kabataan ninyo? Yan yung madalas na tanong sa atin. Children often wrongly believe that if something bad happens to them, like abuse or the divorce of their parents, they must be at fault. You are a bad person. This is a lie. And the father of lies works to keep it hidden in darkness, away from the healing light of God's love and grace. When we carry false guilt, we have difficulty believing in God's personal love for us. The truth dispels all lies. Jesus has come to set us free. He speaks with the authority of the Father, for He and the Father are one. The Father has given Him rule over the works of His hands, so that He may reveal to us the Father's heart of mercy and love. He wants us to be free, to become who He created us to be, in His image and likeness. Jesus has set us free from the hands of our enemies so that we can be free to worship Him without fear, holy and righteous in His sight all the days of our life. And before we end our reflection for today, we will leave you with some questions to ponder in mind. And they are, in what ways do I experience Jesus speaking and acting with authority in my life? How do these experiences shape my understanding of His love and grace? And how can I cultivate a deeper sense of freedom in my life, allowing me to worship and serve God without fear or guilt? Let us now pray to the Heavenly Father as we close our episode for today for Relax. Si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, pinupuri ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal at kapangyarihan. Naway patuloy mong palayain ang aming mga puso mula sa anumang kasamaan at bigyan kami ng lakas na sumunod sa kanyang kalooban. Panginoon, gabayan ninyo kami sa paggamit ng kapangyarihang kalakip ng mga tungkuling iniatang sa amin. Palagi nawa naming maalala na kayo ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan. Mary, guide me in rejecting the lies that keep me from fully experiencing
your Son's grace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Napakahaba man ng ating pagninilay ngayong araw na ito, pero dapat may matutunan tayo dito na ang kasamaan ay dapat iwaksin natin at sundin natin ang kabutihan. This is JM saying, always pray to God and put God as the center of your life. Let's win over sin and let's focus on hope, love, and grace of God. God bless and catch us again on our next episode of Relax. Si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin.